ang lahat po ay magsuluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa ating mahal na Apo kong Chino. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay at wagas ang pagmamahal niya. Tapat ang paglingap niya. Totoo ang bawat handog niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag naghihintay ka at sa paghihintay mo'y nababagot ka, naiinip ka, maiinis ka, diba? Subalit sa paghihintay mo ay kalakip na pagmamahal, pagtitiis, parang lumilipas yung oras na hindi mo namamalayan sapagkat yung pagmamahal mo ang nakapag-aaliw sa'yo. Kaya kung ang pagmamahal nyo sa Ama ang nasa puso nyo, ano man yung hinihintay ninyong paglaya niya sa inyo ay magiging masaya pa rin kayo. Sapagkat kapag siya ang nasa isip at damdamin nyo, hindi nababagot ang isip nyo, hindi nababagot yung kalooban nyo, bakit ganyan? Bakit ganon? Hindi kayo makapagtatanong ng bakit ganon, bakit ganyan? Sapagkat batid ninyo na ang bawat anak niya ay may pinagdaraanan sa buhay. Lamang hambing sa ginagawa mo araw-araw, hindi pare-parehas ang ginagampanan ng bawat isa. Mayroong ang ginagawa niya ay maglaba, may mamalansya naman, at may nagluluto, ay naglilinis, iba't iba nga ang ginagawa ng tao. At mayroon namang sa isang araw, gawain niya lahat yaon. Na walang pinagkaiba ang Espiritu Santo, gawain niya lahat. Magligtas, kumupkop, magmahal, tumanglaw, magpaabot ng mabubuting balita, magpadama ng tapat at katapatan, magulat ng lahat ng dapat. Yaon ang Ama. Ang lahat ay kaya niyang gawin kanino man. At hindi katulad ng tao, may kanya-kanyang kakayahan at katalinuhan. Ang Ama lahat ay kaya niya at lahat ay talinong magmumula sa Kanya. Kaya't ang tao ay dapat sa Kanya humingi ng kanyang kulang. Kulang sa pangunawa, kulang sa pagmamahal, kulang sa lakas, kulang sa tibay. Sapagkat sa Kanya lahat ito makukuha. Kaya't kung ang lahat lamang ng anak niya ay nakatuon sa Kanyang mabubuting layunin at ang puso nila ay maglalayon din ng mabuti, lahat ng anak niya ay matitigim ng galak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. At ang magulang kapag abala sa kanyang mga ginagawang pansanlibutan, paglilibang, paghahanap buhay, kumisan nakakalimutan na yung kaarawan pala ng kanyang anak. Subalit dahil siya magulang na nagmamahal, andun pa rin siya sa puso niya. At kapag naalala, ay, birthday pala ni Juan ang anak ko.
Doon ay magpupumiglas ang damdamin niya na kung mayayakap niya lang, ay yayakapin niya. At kung may mapagsasabihan lang siya ng nilalaman ng puso niya, kung kaharap niya yung si Juana o si Maria, ang anak niya, masasabi niya, anak, mahal kita. Ngunit may magulang naman kahit na mahal niya ang anak niya, hindi siya malambing. Hindi siya mapagsalita ng, mahal kita. Kundi pinadadama lamang yun, kahalagahan at pagpapahalaga. Iba't iba nga ang ugali ng tao. Na kung susuriin mo ang pagmamahal ng amay, iba nga talaga. Sapagkat ang pagmamahal ng ama, may pagtutuwid, may pagtatama, may paghagupit, kumbaga sa pamalo, na hindi naman, ibig sabihin, pinalo ka, gusto niyang maglatay ka, magkagasgas, magkasugat at mamatay, kundi pinatatatag ka, pinatataba ang iyong puso para nang sa gayon, maging maaliwalas ang bawat araw mo na makalaban ka sa hamon ng buhay mo. Ngunit hindi lahat ng kanyang mga anak ay nakakaunawa sa gayong kaloob ng ama, sa gayong biyaya ng ama, sa gayong gawa ng ama, sa gayong layunin ng ama. Kaya maraming anak siya na sa halip na lumapit sa mga pinagdaraanan sa buhay, lalong lumalayo. Sa halip na kilalanin siya, lalong itinatakwil siya. Sa halip na damhin siya, lalong nagagalit. At sinasabing, may Diyos ba? Subalit, ang mga anak niyang sa kanya'y nakakilala at nakadama sa bawat hagupit ng kanilang pagdanas sa buhay. Lalo nilang nahahawakan ang pananalita ng Ama na sinasabi nilang, Diyos ko, sa iyo na lamang ako nang hahawakan. Wala na akong ibang tatakbuhan sapagkat ikaw lamang ang alam kung sasandigan ng aking buhay. Kaya, sa patuloy namang pakikiisa nila sa kung ano ang nararapat din at gawin, sa kabila man ng mga pinagdaraanan nila, nandun pa rin ang pagmamahal na hindi namamatay, damang-dama sa kanilang kalooban, siyang-siyang kanilang kalooban, sapagkat nararamdaman nila kung paano kumupkop at lumingap itong Ama. Mga minamahal, nawa kung papaano ang pag-uulat na ito'y hinahayag sa inyo. Matuntunawa ninyong patuloy kung anong kalooban ng Ama. Patuloy ninyong wikain sa isip at damdamin ay numukal at tuwirang mabigkas. Ama, kailangan ka namin. Ama, manguna ka sa akin. Ama, huwag akong iiwanan. Ako'y iyong patuloy na sidla ng lakas. Mga minamahal, iba't iba nga ang dulog at panalangin ng tao. Subalit saan nasisiyahan ng Ama kapag naririnig niya ang dalangin at dulog ng anak niya? Yaong hindi pan sarili niya, yaong hindi lamang ang ganang kanya, kundi ang para sa kapwa niya at kung papaano mapapatunayan siya'y tapat na anak niya. Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, maraming kaparaanan ng Ama sa buhay ng bawat isa. Kung paano niya pagagalingin, kung paano niya palalakasin, kung paano niya itatawid, kung paano niya hihuhulagpos at ibibigay ang tagumpay. Subalit, paano nga ito may bibigay ang lahat ng kaparaanang mabutit kay Inam sa lahat ng kanyang mga anak na may pinagdaraanan? Kilala kaya siyang lahat? Ginugusto kaya siya ng lahat? Minamahal kaya siya ng lahat? Pinapahalagahan kaya siya ng lahat? Patuloy kaya siyang inaasahan? O nadimlan na ang iba at nawala na ng pag-asa? Mga minamahal, patuloy nawang mabuhay ang inyong pag-asa at patuloy magliwanag kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Alalaong baga, maluwat man kayong nagbata at sa palagay nyo'y naghintay. Kung tuwirang galak sa puso nyo ang inyong ginawa upang kayo'y makadama, mararamdaman nyo rin kung paano kay buti ng Ama sa buhay nyo. Sumainyo ang kapayapaan. Netkarameneyahana, netkarameneyahana, netkarameneyahana. Mula sa aklat ni Zacarias. Si Yahweh ang magiging bakod ng apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod. Madali kayo, sabi ni Yahweh.
Umalis kayo sa lupain, sa hilaga. Sa hilaga kayo na parang ipang inilipad ng hangin sa apat na sulok ng daigdig. Madali kayo, mga taga-Syon, na naninirahan sa Babylonia. Umuwi na kayo. Pagkatapos ng pangitaing ito, sinugo ako ni Yahweh sa mga taong nanamsam ng kanyang bayan at ipinasabi ang ganito: sino mang lumaban sa aking bayan ay para na ring lumaban sa akin. Bilang parusa ko sa kanila, sila naman ang lulupigin ng mga inalipin nila. Kapag naganap na ito, malalaman nilang sinugo ko ang lalaking ito. Sinabi pa ni Yahweh, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Syon, pagkat maninirahan ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri kay Yahweh at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna niyon. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ni Yahweh. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Jerusalem. Manahimik sa harapan ni Yahweh ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Kay rami ng pag-uulat, kay rami ng babala, kay rami ng pag-uusig, kay rami ng kaparusahan, kay rami ng hiwaga, kay rami ng himala, na patuloy na pinakikita ng Ama kung paano siya kumilos sa daigdig. Subalit kay dami nga nito na napakarami niyang pinakita, ilan kayang nabuksan ng pangunawa mula sa simula, nakimula lang ganap na tinanggap siyang lubos at pinanaig sa kanilang sarili. Mga minamahal, ang noon at ngayon ay pare-parehas lamang, at ang sa mga susunod pang mga panahon kung kikilalang lubos sa Ama. Ang ginawa niya sa mga anak niya noon ay magagawa niya sa panahon ngayon at magagawa niya pa rin sa mga susunod na panahon. Kung papaano ang mga anak niyang sa kanya'y tumatalima, sumusunod, ay napapatotohanan ang lahat ng kanyang panukalay tama at ang lahat ng kanyang mabubuting gawa ay makabubuting apawa. Subalit, ilan nga kaya ang sa bawat aral niya ay tinutuntun nilang matwid na tupdin at gawin? Mga minamahal, marami na ang pinatupad ng Ama at marami pa siyang ipatutupad. Marami na siyang nasabi at marami pa siyang masasabi. Hindi matatapos ang kanyang pananalita magpakailanman sa lupa. Ang taong pangungusapan niya ay mawawala sa lupa, ngunit ang salita niya ay di mawawala. Ang mga pangaral niya ay di maglalaho, bagamat ang tao ay parang bulang naglaho kapag ito'y namatay na. Ilan nga ba ang tuwirang sa kanya ay magnanasang magpakatotoo? Mga mahal, dinaranas niyo ba ang hirap at sakit? Nararamdaman niyo ba kung papaano ang hirap ng loob? Ang hirap ng isip? Halina kayo, patuloy niyong namnamin ang kalooban ng Ama at patuloy kayong aaliwin niya. Ang lahat ng pangungulila ay gagawin niyang kagalakan. Ang lahat ng kakulangan ay palayain at palalayain niya at pupunan. Walang nakulong sa damdamin niyang pansarili na hindi pinalaya para magkaroon ng mabuting kalooban at masayang kalooban. Walang inalipin ang kanyang gawa na sarili na hindi mapalalaya ng Ama at siyang magbibigay ng katugunan para ito'y umaliw at masaya ang buhay. Mga mahal, dumarata lang dapit hapon, sumasapit din ang dilim. Subalit ang patuloy na maliwanag ang pag-iisip, kailan may di madidimlan at mawawalan ng unawa. Kaya't yaon ang layon at nasa ng Ama, sa inyong mga pinagdaraanan sa buhay, huwag kayong madimlan at patuloy niyong maunawaan bakit naganap ito sa buhay niyo. Kapag ang nagaganap sa buhay niyo, hindi kayong may gusto
ngunit niloob ito para ito'y tamasahin nyo, manalig pa rin kayo. Anumang pahintulot, may kalayaang takda. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang pumukupkup noon ay kukupkup ngayon at kukupkup sa buong panahon. Ang lumilingap noon ay lilingap ngayon at lilingap magpakailanman. Kaya't buhay man ng tao ay naparam na pugto, ngunit ang buhay na Ama ay di mapaparam at di mapupugto ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat siya'y noon, ngayon, at magpakailanman. Halina kayo mga mahal ko, ang bawat kagulumihanan ay ilagak sa kanya upang maging kapayapaan. Ang bawat kalumbayan ay ilagak sa kanya upang maging kagalakan. Ang paninimdim ay ilaan sa kanya upang lahat ay kasiglahan. At ang bawat kakulangan nyo, siyang magpupuno ng lahat ng ito. Halina kayo at matigib kayo ng pag-asa at patuloy buhayin sa diwa't kalooban, iyong amang walang hanggan habang kayo'y nabubuhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay bang Ama? Ang makina, dahil sarado siya, umaandar siyang hindi nakikita. Makina ng sasakyan, makina ng jetmatic. Ganon din naman ang makinarya ng inyong buong katawan, ng mga mekanism nyo. Dahil sarado, na sa loob ng inyong katawan ay di nyo alam, hindi nyo nakikita kung paano ito umandar. Katulad ng inyong bituka, kung paano gumiling ng kanyang mga pagkain na pinapasok sa tiyan. Ang inyong bato, kung paano sumala. Ang inyong abdo, kung paano tumanggap. Kung paano ang matitigas ay kaya niyang durugin din. Kung paano ang puso ninyo na ito'y nagpapump. Ang baterya, kung paano malakas at mahina. Ang lahat nga ay di nakikita ng tao kapag ito'y nasa loob. Subalit ang Amang bumuhay, nasa loob man ay kitang-kita niya. Kaya mga mahal, ilagak niyo sa Kanya ang nasa loob ninyo. Ibigay niyo sa Kanya ang laman ng isip niyo upang huwag kayong masakitan at mag-isa kayong nag-iisip ng kung ano-ano. Sapagkat kung sasarilinin ninyo ang pag-iisip at di nyo ibibigay sa Ama ang lahat ng iniisip nyo, mapapagal din kayo. At kung di nyo ibibigay sa Kanya ang nilalaman ng puso nyo, masasaktan kayo. Kaya lahat ng dapat nyong ibigay ay ibigay nyo na. Isuko nyong lahat ng di kayo mahihirapan at di kayo ganang mahirapan at masaktan. Sapagkat siyaon lamang ang kailangan niya, ang buong kababaang pagsuko at buong katapatang pagtanggap sa Kanya upang anuman ang para sa inyo'y mahirap nyong gawin at mahirap nyong kamtin, sa Kanya'y magaan na magaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, pintuan mang nakapinid, kahit anong salya mo, kung saradong sarado, at di mo makitang susi kung nakapadlak ito, sigurado, tao, gagawa ka ng paraan, ito'y wawasakin mo. Gusto pa ba ninyong mawasak ang puso nyo? Bago makapasok ang Ama, huwag nyong hintayin yaon. Papasukin nyo na siya ng bukang-buka at tanggapin nyong ganap nang di masakitan, mahirapan ang panahanin niya na puso nyo'y kayo rin ang masisiyahan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, kaya nga't maliwanag niyang tinuran. Ako ang kaaliwan, ako ang kalakasan,
Ako ang kasiglahan. Ako ang kapayapaan. Ako ang kalusugan. Ako ang pagtitibay. Ako ang buhay. Sapagkat ako nga kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, lagi niyong tatandaan, ang Ama ang magiging bakod ng buhay ng tao at ang Ama ang sandigan ng sinumang tao. Maligayang bati sa iyong kaarawan, mahal na kapatid ko. Sadyang di kita binati, maging sa cellphone. Sapagkat, ang sabi nga, kung minsan makipag-unahan ka man ng pagbati, kung yung binabati mo naman ang una mong binati, di mo naman totoong mahal, eh mabuti pang di mo na binati. Sapagkat mainam yung pagbating may pagmamahal. Walang pinagkaiba, halimbawa, inimbita ka sa kaarawan, eh nakikiisa ka lang at parang pakikipagkapwa-tao lamang. Kaya ka lang naman tutungo, pakikipagkapwa-tao, pakikiisa bilang tao. Kaya dahil wala kang pagmamahal at wala kang malasakit, pag may inabutan kang hindi mo gusto, ay may masama loob mo. Ngunit kapag mahal mo yung tinunguhan mo, ano man ang kakulangan, maunawaan mo. Buhay ba ang Ama? Yaon ang nais mabuhay ng Ama sa lahat ng kanyang mga anak. Ang mabuhay ang pagmamahal, upang anuman ang kulang sa inyo ngayon ay kaya niyong tanggaping maluwag sa puso nyo na panaligat umasa na anuman ang kulang, mapupunuan niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya, manalig kayo, mga minamahal ko. Maluwat man o matagal man ang karamdaman, kapag pinasigla ng Ama ang katawan ay walang imposible sa Kanya, di ba ga? At para hindi kayo nanlalambot, kapag may nararamdaman kayo sa inyong katawan, pag nyo iniisip sakit, ang isipin nyo, lalakas kayo, sisigla kayo. Eh kaya nagugupo kayo, kapag may nalalambot kayo, binibinyagan nyo na yung sakit nyo. Ay, ba't kaya ako nanlalambot? Eh siguro mataas ang sugar ko. Tumaas nga. Ay, siguro mataas ang cholesterol ko. Tumaas nga. Eh, siguro eh. Yan yung salitang pagkatao. Kung manuman ang nararamdaman mo, nalalambot ka, minom ka ng tubig. Wala ito. Huhugasan ito ng tubig na mula sa Diyos. Di ba? Oh, may kumirot. Tumibok-tibok yung kanyang tuhod. Ay, may cancer na yata ako. Ay, may cancer na yata ako. Eh, puro ka may cancer. Ayan, nabuhay si cancer sa halip na patay. Buhay ba ang Diyos? Lagi nyo gawing positibo na pananampalatayang tapat, hindi negatibo. Na iniisip nyo agad ay napakapangit. Kapag inisip mong pangit ka, pangit ka. Pag inisip mong maganda ka, gaganda ka sa pananaw mo. Kaya, kapag inisip mo ang maganda, magaganda, magaganap sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kapagkat walang pangit sa pananaw ng Ama, lahat ay maganda. Kaya, ultimong mga mapapait na halaman ay binuhay niya, sapagkat alam niya, mapait mang halaman ay may silbit kahalagahan nito kapag natuntun at nasumpungan ng tao kung ano ang kahalagahan niya. Kaya kuminsan sa mapait na puno, mapait na dahon, mapait na ugat, ay naging balsamo sa kagalingan ng tao, di ba ga? Gayon ang Ama. Kung kumilos siya'y iba, kung gumawa siya'y iba, kung magsalita siya'y kaiba. Kaya kapag ang salita niya ang pinanahan ng bawat isa, ang salita niya ay mabubuhay sa mga tumanggap at mabubuhay ang kapangyarihan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya kung papaano ay nagmamadali kang sasabihin mo, pag sinabi sa'yo na manggagamot mo, wala nang ibang paraan kundi ang operasyon.
para kayo tumagal pa ang buhay. Abay, Diyos ba iyon? Hindi naman siya Diyos, tao lang siya. Ano itutugon mo doon? Magnenervous ka na, ganun po ba? Hanap ka na ng kaparaanan, wala ka nga makita. Sa halip na humaba buhay mo, iniisip mo na yung pagmumula ng gagastos mo, yung gagastusin mo, iniisip mo kung saan ka mangungutang, kung saan ka makakakuha ng pera, iniisip mo na yung sakit mo, iniisip mo pa'y pera, patay! Sa halip na nabuhay. Bakit? Lalong naragdagan ang iyong stress, over depression, nervous breakdown. Hindi doon sa sakit mo namatay. Saan ka namatay? Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kaya, yan ang nais ng Ama. Ang dakong ito ay di lamang pagpapagaling ng pisikal na karamdaman, kundi pagpapagaling ng inyong kaisipan na dapat ay maging maliwanag at mapangunawa. Pagpapagaling ng inyong kaluluwa na kung inyong nanamnamin ay tuwirang lalakas at sisigla kayo, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Sa makatwid, isipin mo ng isipin ang pera at isipin mo pa ang sakit mo, paano ka lalakas? Para kang kandilang nauupos. Sapagkat, iniisip mo na yung pera, iniisip mo pa'y sakit mo, iniisip mo pa'y pamilya mo, iniisip mo lahat, luka-luka ka na. Buhay ba ang Ama? Kaya ang wika ng Ama, mga anak, ako ang kapayapaan. Kaya ang nais at layon ko'y buksan kong pangunawa nyo, at paano ko ito mabubuksan kung malayo kayo sa akin? Paano ko ito mabubuksan kung ayaw nyo kong kilalanin? Paano ko ito maibibigay sa inyo kung ayaw nyo akong tanggapin? Paano ko ito mapapakita kung ayaw nyong maniwala sa akin? At paano ito masasambit? Sa pamamagitan ng Espiritu na di nakikita, subalit, buhay na makapangungusap. Buhay ba ang Ama? Kaya, katulad mo, nagmadali kang magpa-opera. Ngayon wari ko'y mabuti pa nun, mataba-taba ka. Malakas-lakas ka. Bakit ngayon yan ang sinasabi ng Ama. Kapag nagdesisyon kayo, huwag yung makasasama sa inyo. Ang dinesisyon nyo ay nakabuti at makakabuti. Kaya ang layo ng Ama, ang bawat pagdidesisyon nyo ay ihandog nyo't ihain sa akin. Hindi ko kayo pababayaan habang may buhay. Buhay ba ang Ama? Sapagkat habang may buhay, Diyos Ama ang magpapalakas sa buhay na pahiram. Diyos Ama ang nagpapasigla sa buhay na hiniram. Diyos Ama ang aaliw sa buhay na hiniram at pahiram. Diyos Ama ang dapat manguna sa buhay na ipinahiram at napahiram. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Mula kay Lucas. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niyang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa sinusugo sa akin. Sa nagsugo sa akin. Ang pinakaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Kaya magpakaaba kayo sa pananaw ng Ama upang maging dakila kayo sa pananaw niya. Magpakaaba kayo sa kapwa nyo, ay wag magmataas sa Ama, kundi patuloy kayong magpakababa sa Kanya na kung paano nyo binababa ang sarili nyo at dinadakila siya, siya naman ang nagbibigay lugod sa buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, takot na takot ka sa buhay mo, baka mamatay ka na. Ang Ama na may di mo kinatatakutan ng magkakasala ka, sino ba bubuhay sa iyo at magliligtas ng buhay mo? Di bagat siya? Kaya't unahin mo siya nang makita mo kung paano ang gagawin niya sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Oh, katulad mo. Nung una kang dumating, tingnan mo siya. Tumingin ka sa kanya. Yan, ganyan ang itsura mo, para bagang litang. Malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw sa isip at damdamin. Walang mapuhap na tugon niyaan, pagkat wala nga sa puso't isip ay amang walang maliw. Buhay ba ang Ama? O katulad nito, aba, kapagal-pagal ng katawan ni Hapo Kunching galing sa misyon, pagkatapos magkukorba-korba rin, aray ko pa, Diyos ko pa, Diyos ko pa, parang mamamatayin na, Diyos ko pa, Diyos ko pa. Ay, tumigil ka nga. Diyos ko po ka na ng Diyos ko pa, manalangin ka. Sige, Eka, manalangin ka. Nanalangin. Oh, umuwi ka na, Eka, bukas magbalik ka, magpasalamat ka. Ayan, buhay siya. Buhay ba ang Ama? Ganyang kumilos ang Ama. Kapag bubuhayin ka pa, simple lang. Anong ginawa sa'yo? Tinakot. Buhay ka na. Hindi po. Anong ginawa sa kanya? Manalangin ka, Eka. Anong? Diyos ko po! Diyos ko po! Anong nangyari sa Diyos ko po mo? Diyos ko po. Manalangin ka, Eka. Sulong, manalangin ka. At nang luminaw ang isip mo, at mawala yung nararamdaman mo, sulong, Eka. Oh, inumin mo, Eka, ito. O, nang makainom. O, kumusta ka na? O, umuwi ka na, Eka. Umuwi. Kala ko, di uwi, iwanan ko siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, anong ibig sabihin ng Ama? Ganyan. Magpakatibay kayo sa pagtitiwala sa Kanya. Sa halip na Diyos ko po ng Diyos ko po, bibig mo lang ang nag-Diyos ko po, puso o. Puso mo'y wala. Sabi niya, Diyos ko po! Diyos ko po! Yung Diyos ko po pala'y sa bibig, wala sa puso. Hindi naramdaman ng Ama. Nung nanalangin, naramdaman ng Ama, mayroon pala siya sa kanyang anak na ito. Aba, di sige anak. Ganon. Yun ang ibig sabihin sa inyo. Katulad mo, di ka na mamamatay ngayon. Pero mamamatay ka pa rin sa takda mo. Misa kailangan sinisindak kayo Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, ikaw. Wala na yung hilo-hilo na yan. Kailangan manisip yung pension mo para hindi ka tumaas ang presyon. No. Pag iniisip nyo yung pension nyo, matetensyon kayo, tataas presyon! Buhay ba ang Ama? Ano? Ganyan yung mga teacher Pag nag-retired, mangungwenta na. Konsumisyon, taas presyon, pension, wala. Kaya, kailangan yung pension ninyo, pakinabangan nyo yan. Ano? Makinabang kayo sa pension nyo. Nagkwenta kayo. Ilang taong ka nagserbisyo? Ilang teacher? 40 taon po. 30 taon po. Ilang taon ka pang mabubuhay nung mag-retired ka? Hindi ko po alam. Magkano pension mo?
kulang pa. Ay, ba't kinulang? Katagal mong inipon yon. Mga minamahal, kaya lang kulang ang anumang kulang para sa inyo. Iniisip niyong kulang. Huwag niyong isipin kulang at pagkakasyahin niya ng Ama. Lagi niyong tatandaan, kapag ang iniisip niyo'y kulang, laging kulang yan. Subalit kapag iniisip niyo'y laging kumpleto, tamang-tama, sigurado tama yan. Buhay bang Ama? Bakit? Kapag ginawa mong kumpleto at tama, babudget mo ng maayos na hindi ka makumpleto, na may galit, may hinanakit, may pagdaramdam, kaya tamang-tama sa budget mo. Pagka binudget mo 10,000, sumobra ng 11,000, abay sigurado kulang yan. Kailangan, pag 10,000, kailangan mga 9 lang. Ang budget mo, may 1,000 sobra. Mga minamahal, ganyan ang pananampalataya ng tao lapat na lapat lang sa sarili niya. Palabisin nyo para lumabis ang inyong galak, lumabis ang inyong kapayapaan, at di kayo kinukulang lahat nito. Lagi kayong kulang, sapagkat kulang ang inyong pagtitiwala sa Ama. Buhay bang Ama? Parang pera. Parang pera yan, parang bagay na kapag inisip mo laging kulang, kulang talaga yan. Subalit lagi mong isipin, may ibibigay ang Ama, may bibigay ang Ama, may ibibigay ang Ama. Sigurado, bawat araw kay masaya. Buhay bang Ama? Mga minamahal, pagharian kayo, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Kaya nga may mga tao, saganang-sagana na, hindi pa makontento. Kulang at kulang pa rin, sapagkat sa maraming plano, ibahin nyo ang plano nyo. Ibigay nyo ang plano nyo sa Ama, at nang makumpleto galak ninyo at di kulangin kayo sa pagtitiwala sa Kanya. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung ang mga nagpapakasakit ay nakakasadsyad at nakakahulagpos sa lahat, ang nagpapakatapat na tagasunod at umiibig sa may gayon din naman. Kaya lahat ng kanyang mga anak nakikilala sa kanya at totoong tatanggap, lahat ay kanyang maisa sadsyad. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay bang Ama? Walang pinagkaiba sa magbubukid. Magbibilang na yan ng buwan. Halimbawa ay Oktubre, Nobyembre, Disyembre, kulang na ang tubig noon. Alam mo ba yung mangyayari sa araw-araw kung paano ibibigay ng Ama yung tubig? Kamukat-mukat mo, may nagsasabing kulang, yung pala labis na labis ang tubig. Bandang uli, sinabing, kala ko kulang ang tubig, yung pala sobra pa. Mga minamahal, kung paano ang maghapon nyo'y napaparte ninyo, kung ano ang dapat ninyong gawin, ang buhay ninyo'y di nyo mapaparte-parte. Sapagkat ang Ama, ang paparte niyan, kung ano ang gagawin niya para sa buhay nyo. Kaya't ang dapat nyong gawin, lagi nyo siyang iparte. Para ang bawat araw at gabi nyo, kaparte siyang kumikilo sa buhay nyo, di kayo maliligaw, di kayo malulumbay, di kayo masasakitan, sapagkat kasama nyo siya sa bawat araw at gabi man, upang kayo'y turuan at kayo'y pangalagaan.